Alam mo, pagdating sa bahay, na-shock yung asawa ko, ha? Sunod daw, wag na akong pumunta. Sabi din ni Omoni, wag na akong pumunta. Ito naman si Omoni, nagkwento naman doon sa kapatid niya. So sabi niya, puntahan niya daw doon. Parang susugurin niya daw. Ibang lahi tayo, gaganituhin lang tayo. Sa Bisaya, nakaminos ba ni siya sa ako, Ka-first talaga din na experience ko, diba, sa mga bago dito. Yun talaga. Good morning. Ito yung breakfast namin. Lalagyan. 아, 잘했어. 뭐 먹었어? 나? 볶음밥? 밥? 계란? 김치 볶음밥. Ayan, lalagyan ng itlog. 아빠 어제 일할 끝났어? 어떡해? Paranza. 엄마 왜 아이언이 안 되지? Luto yung sa ityan. 엄마 왜 영상에 나도 아이언이 나와? Lori. 아이언이요. 도망갔구야. 뭐? 나 아침에 며칠 일어났어? 도망갔구야. 거짓말 아니야? 진짠데? Very good. Talago iso. Chuko. Nayo na. Umamot turuso. Paliwa. Yung isa gaya-gaya naman. Haday ka mo adto, Inday. Ay, very good. Ang hirap din talaga niyang images pag mahaba. Ang isa naman, gaya-gaya sa kuya niya. Kala mo naman sasama. 엄마 이거 초코랑 말 아니지? Oh, netara. Ido yun. So, pupunta sila sa kabilang sa una talagang pinagpa-practicean niya ng soccer. 저렇게 짧아. Ido yun. 안 잘한다. Araso. 잘한다. Charanda. 엄마. Ligo si Ayon. Diyan kumangka. Pinaliguan ko na diretsyo kasi nagpupup. Anyong! May mga nabitin sa kwento ko nung nakaraan. Ito, nangyari to nung nangyari to last year. And kung naalala nyo, yung may luto-luto, cooking class. Doon yung nangyari. Naganap ang pangyayari na talagang, ay nako. Kasi ganito yun. Sa mga nakaalala nun, di ba parang nakwento ko sa inyo may cooking class, no? Pero hindi yan siya sa school na activity. Parang barangay hall dito na activity, ganun. Una talaga, hindi ako nag-reply kasi, parang ayaw ko nga kasi yung oras kasi doon 10 AM siya, ang alis ng mga bata, mga 9, tapos, syempre maglilinis pa ako, tapos kung magre-ready pa ako, nakakahiya naman pumunta doon na wala tayong ligo. Kahit man lang, di ba? Mga bata, pag nakaalis na, pahinga lang muna kunti, kaya relax, kasi pag nagising yan, pali-pali, grabe 3 bibi yung inaalagaan ko. So, hindi talaga ako nag-reply. Hindi ako na mag-okay ako dyan. Tapos, after 2 days nun, tumawag na yung pinaka-head. Ganyan. Kasi alam na nasa bahay ako. Hindi ko naman din kasi sinasabi sa kanila na yung may trabaho ako na vlogging, no? So, wala yung idea. Akalang nasa bahay lang ako. Napao na lang ako. Sabi ko, ay naku, mag-adjust lang ako sa oras ko. And kasi yung 2 times a month. So, parang 5 months talaga siya na umabot talaga siya nung hanggang lumipad kami ng Pilipinas. Meron pang natira na session, ganun. So, nung una, hindi ako nakapunta kasi nilagnat si Ayon. Tapos, nung pangalawa na, sinamahan ako yung ni Imo.
may mga ibang lahi din man, Vietnam. Tapos, ano ba yung isa? Meron yung isa na parang Pakistan ata yun. Yung isa. Pero konti lang kami kasi ang madami doon, parang 10 kami. 12 ba ata? Yun, nakalimut. Basta mga pagpasok ko doon, 10 at dalawa. 10 kami noon. Halos nandun, matatanda. So, 3 lang kami na parang bata-bata. Meron daw, bata-bata pa nung last punta doon, hindi pumunta ulit, siguro may work, ganon. So, yung partner ko noon, lalaki. Yung mga lalaki, naghihiwa siya, pero yung, syempre, dito kasi yung mga matatanda na babae, yung mas marunong sa mga ganyan. Pero may pinakamagaling talaga doon na parang nagluluto talaga siya, kahit, magandang umaga, magandang gabi, very good, tanghali. 2 hours yun siya, tapos 2 klase yung niluto namin nung time na yun. Ang daming hugasin kasi 10 kami, di ba? Dire-diretso yung hiwa-hiwa, luto-luto, ano pa yung mga ginamit na ganyan. Walang naguhugas. Itong parang teacher, sabi niya, tulungan mo ako na mamaya. Okay lang ba? So, sa akin, okay lang. Kasi, syempre, baka magtulong-tulong dito pala. Kasi first time ko, diba? So, akala ko magtulong-tulong maghugas doon. Diba? Kami, isa-isa kami ng kutsilyo, isa-isa. Yung mga, talaga, ang daming hugasin. And then, ang nangyari, ako naman, syempre, nauna na ako maghugas. Yung ganun ba? Para mas madali yung trabaho, umalis na lahat, parang ako na lang yung naiiwan at yung teacher, tapos yung parang sa barangay, 2 tao yun. So, parang, ba't ganito? Ba't ganito? Hindi ko ina-expect na maghuhugas kami pala ng plato. Wala naman akong problema sa hugasin ng plato. Hindi naman kasi ako na-inform na dapat tulong-tulong kasi ang dami kaya nung talagang hugasin na yun. Nung una, okay pa ako kasi akala ko nga tulong-tulong ba. Gusto ko nang umiyak pero talaga ako kasi ang ending, ako lang lahat naghalos. Ako lang lahat halos naghugas. Yung teacher naman tumutulong-tulong siya pero kunti lang. Yung parang feeling ko, kaya siguro sa isip ko nga, kaya siguro hindi yun pumunta ulit yung Vietnam na 2 kasi parang classmate ata ni Nayon yung mama nun. Hindi na pumunta kasi baka pinaghugas din ng plato. Yung gano'n. Tapos, sa isip ko, tapusin ko lang talaga to, hindi na ako babalik. Alam nyo kasi, syempre, hindi nga ako pumayag kasi parang, diba, magluluto. Alam ko na mag-cooking class, magluto-luto. Kung may cooking class, kaya umuni na lang ako, diba? Yun talaga yung iniisip ko. And, naano ako sa oras kasi 2 hours din yun. Syempre, ang dami ko din gawain sa bahay. Yung parang ganun. Tapos, sige, napauuna lang ako kasi, sige, okay, ganun. Tapos, yung time na talaga na-realize ko lang, syempre, hindi naman pwede maghugas ng mga matatanda kasi may mga pa sila, activity sa buhay din. Matatanda talaga mga 70s na din. So, okay lang. Ang akala ko lang talaga is tulong-tulong doon kasi dyan sa Damonwan, sa multiculture, may mga class, luto-luto din na class dyan. Ilang beses na ako nagpunta, hindi nyo lang na kasi hindi nga ako mag-share ng mga, diba, buhay-buhay namin dito. Madalas kasi yung vlog natin is Filipino food tasting at yung mga inaano ko lang muna sa inyo is yung mga gala lang namin, ganun, no, na pang memories din namin. Pero may mga bagay talaga na hindi ko pa ma-share sa inyo, yung mga galaw-galaw, no? Wow, ipuda, yellow pa ba? To yellow, hala, pink to halata si pink. Grabe talaga yung ko kasi hindi nga kami pinaghuhugas ng plato diyan sa sa Damonwa. Pagkatapos ng luto-luto, syempre yung luto-luto na yan, picture kayo, after picture, so meron kang yung niluto mo, madadala mo din yan, ganyan.
So, ganun din dyan. Tapos, sabi ko, magtatrabaho pa ako after nito. May i-edit ako, ganun. Tinanong ako ng asawa ko, kumusta yung cooking? Tapos ako sa bahay ko na sasabihin, ganun. Alam mo, pagdating sa bahay, na-shock yung asawa ko, ha? Naghugas ka ng plato doon na ikaw lang niya, ganan. Sunod daw, wag na akong pumunta. Nung nasabi ng asawa ko na ganun, so parang mas lalo ako na sa sarili ko na, parang kawawa naman talaga ako, no? Kasi inisip ko lang, sige, tapusin ko lang. Inisip ko din, hindi na ako pumunta. Pero, nung may support ka pa sa asawa mo na ganun na, nagugas ka ng plato doon. Wag na daw ako pumunta. Di, pagkagabihan naman din, ito, nagkwento din niya, kwento. Si Omuni, sabi niya, ikaw lang naghugas ng plato doon, ganun. Wala bang kasi syempre parang, wala bang tagahugas kasi yan parang 'di ba sa barangay na yung sabi din ni Omuni, wag na akong pumunta. Nakakatuwa lang na ganun yung support sa akin, wag na akong pumunta. Kasi alam nanginig talaga din yung kamay ko. Imagine yung mga chopping board, ilang 10 mga lutuan. Kasi wala namang lulutuin pag after ng niluto ng isa, may tagahugas, tapos 5 kawali kay isa, 'di ba? Partner. Nanginig ako, tapos gusto ko tapos ko lang talaga to. Ang sakit na ng kamay ko. So feeling ko parang na-discriminate ako na dahil ba ibang lahi, ganun. Kaya sabi ko, kaya nung sinabi niyo na wag na akong pumunta, at yung asawa ko wag na pumunta, hindi na talaga ako pumunta. Tapos, ito naman si Omuni, nagkwento naman doon sa kapatid niya. So sabi niya, puntahan niya daw doon. Parang susugurin niya doon. Kung mag-attend ako ulit, kasamahan daw niya ako doon. Yun. Ipo da. Karachi. Sasamahan niya daw ako doon. Tapos ayun nga, parang susugurin niya doon. Sasabihan niya bakit daw ako pinaghugas ng ganon. Kasi syempre nung unang punta ko doon, siya kasi yung naghatid sa akin. Kumbaga, siguro isip ni Imo na maayos ko na itong hinatid sa inyo, tapos pinaghugas nyo pa lang ng plato okay lang, wala naman akong problema, pero ang dami talaga na hindi ko na-expect na ganun pala yung program na tapos ako lang, buti sana kung may katulong ka na wala talaga, ang dami, grabe. Tapos kaya nung next time, hindi na ako pumunta, kasi every 2 weeks yun, hindi na ako pumunta, hanggang tumatawag kasi yan, tapos hindi ko na lang sinasagot. Hanggang sa ito na, tumawag na yung yung head ng school. Tinanong na yung asawa ko, bakit daw hindi ako pumupunta? Ano daw rason? Ito, sinabi ng asawa ko na, kasi naman, unjang nim, nung pumunta siya doon, naghugas pala siya na madaming doon, plato, na ganyan. Alam mo ba, unjang nim, hindi sana yan papayag yung asawa ko kung hindi ka tumawag, 'di ba? Hindi talaga yan pupunta sana kasi madami ding trabaho yung asawa ko sa bahay, ganun siya. Aside from that, meron din niyang trabaho sa bahay. Nag-edit, ganun. Sinabi niya na ganun na siya. So nagulat din yung unjang nim na may trabaho ko, tapos na ganun yung ginawa sa akin doon. Kaya nagsabihan niya daw doon. Sa sunod daw, kung punta lang daw ako doon, wag daw ako maghugas ng plato, gano'n. Feeling ko talaga na, dahil ba ibang lahi tayo, gaganituhin lang tayo, o di ang ginawa ko, hindi na ako pumasok. Ganun. So, magsuri. Kanyang na, maiyagihan ng guya. So, ayun yung nangyari sa akin. Nung time na talaga yun, parang,
inis talaga ako, tapos may support pa ako sa asawa ko, sa kay Umuni, yung ganun yung reaction nila, nakakatuwa lang, huwag ka lang pumunta. Tapos sa imo naman, kung pupunta ka doon, samahan niya daw ako. Yun yung experience ko. 'Di ba nung first, ang pinaka first talaga din na experience ko, 'di ba, sa mga bago dito, yun talaga din kay Duyon, nasa yung pinagugupitan ng asawa ko ng buhok. Si Duyon kasi nun, 'di ba, takot siya sa mga ano, kasi na timing talaga yun sa pandemic, tapos matatakotin si Duyon. So pag asawa ko, okay lang naman, pero nung ako na talaga yung nagpapagupit kay Duyon dun banda, si Duyon pa naiiyak, 'di ba? Hirap din naman siya, pero iba talaga yung way niya ng pag ano sa akin, magsalita. Iba talaga, iba yung pakutungo sa kanya, sa akin, na naiiyak na lang ako, kaya ipo. Ay ko ipo da. Kaya, 'di ba, pinagupitan namin si Duyon doon sa mall, kahit mahal, at least doon hindi na naiyak si Duyon at komportable na siya, at saka hindi na ako parang yun, feeling ko kasi na-discriminate talaga ako nung time na yun, kasi iba yung treatment niya talaga sa akin pag ano, magsalita siya sa akin. And hindi na din doon yung siya na ano, pagpupunta kasi kami sa school ni Duyon, makikita nyo yan next time, ipakita ko sa inyo yung ano. Diyan talaga nagpapagupit yung asawa ko, nagpapakulot ng buhok niya. Ngayon, hindi na. Nung nung ganong insidente, yung asawa ko din, hindi na siya dyan. Sa iba na siya nagpapagupit, hanggang sa dumating na sa punto, dito na lang kami sa Debbie, kasi tinamad yung asawa ko, 3 yung bata. Dito naman. Pero minsan si Duyon, isa iba yan nagpupunta. Yung sinayon lang, 'di ba, nagpakulit dyan lang. Si Umuni dyan din nagpapakulit kasi malapit lang din ba. Pero ako, ayoko din dyan. Kasi hindi ko bet yung ugali ng lalaki. Doon ako sa anuhan ng sister-in-law ko. Doon siya nagpapastraight pag pumunta yan dito, nagpapagupit. Ayun. So, ayun yung kwento. Nakakalungkot lang. Ako wala. Ako pa, gusto ko naman maghugas ng plato. Pero yung ang dami talaga nun. Sa Bisaya, nakaminos ba ni siya sa ako, Kung Bisaya pa, nakaminos ni. That's all for today. Magtutupi ako. Madami pa akong tupihin. Kasi meron pa sa dryer. O, diba, nakadalawang ano na ko. 1, 2. Yung iba, like yung sa damit ko, at mga damit ng mga bata, hindi ko tinutupi kasi hanger yung mga panglakad. Ganon. So, that's it for today. Annyeong!